So, ito pa, mga kababayan. Bukod dito, sa pangyayari ngayon na maingay ang pangalan ni Sara, pinakalat na naman ng mga DDS na si Sara daw ay number 1 sa survey ngayong buwan na to. Tragis na yan, mga kababayan. Maniniwala ka ba, mga kababayan? Maniniwala ba kayo? Na si Sara ay number 1 sa survey at kulilat si Marcos? Nako po, eto po, mga kababayan. Maalaala mo, Kent, di ba? Sabi ni Chupaeng. Ito, mga kababayan, Diyos mio Marimar, meron na naman silang pinakalat ngayon na si Sara Duterte daw ay number 1 sa survey. Ito, according sa Abante, mga kababayan, ito po Abante News Online. Ayan, ito. BP Sara, mas mataas ang approval at trust ratings. Putang inan yan. Kung gaano ba naman kayo katanga. Ganito mga kababayan. Bago tayo mag-react, syempre buksan ko bintana para lumamig-lamig na ulan kasi. Ito po ang sabi sa Abante News Online. Mas mataas ang approval at trust ratings ni Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Ferdinand Marcos ayon sa panibagong resulta ng survey. Ang buong ulat sa link ng comment section. So nakalagay dito mas mataas daw ang trust at ratings ni Sara at approval kaysa kay PBBM. Ngayon mga kababayan, ito magbigay ako ng mga nangyari na no mga nakaraang politician. Naalala nyo noon si Binay, si Vice President Jujumar Binay? Naalala ninyo? Dati ganyan din si Binay. Halos lahat ng gobernador, congressman, mayors, barangays, na kay Binay lahat. Alala ninyo mga kababayan? Sinong nakaalala kay Binay? Noong Vice President si Binay, halos lahat ng tao, mga kababayan, natutuwa kay Binay dahil ang Makati. Sa Makati, libre. Sa Makati, libreng pagamutan. Kapag senior citizen ka, meron kang cake, meron kang 100,000. Ang mga estudyante, libre ang bag, school supplies, uniforms. May allowance pa. Ganyan ang ginawa ni Binay noon. Now, which is ganyan din ang Davao ngayon. Nangunguna ang Davao, pinakamayaman daw, na sektor sa Pilipinas ang Davao. Pinakamalaki kumita ang Davao. Yan ang sabi ngayon. At number 1 service si Sara. Naalala nyo noon, lumabas yung katiwalian ni Binay? Naalala nyo, si Binay noon, number 1 sa survey yun. Kaya nga, tumakbo siyang presidente noong 2016. Anong nangyari? Natalo ni Digong. Kasi dinaan-daan lang ni Digong sa joke, patawa at pambubudol sa gamit na pangalan ni Marcos. Ginamit si Marcos, tapos meron pang sinabi doon last na rally niya, kung ako papiliin, ang pinakamagaling na presidente sa Pilipinas, Marcos. Alala nyo yun? Kwentong barbero niya, yan si Rojas. Hindi nag-aaral sa Wharton yan. Pumunta lang yun, nag-basketball ba? Ganun. Asan yung papel mo, Binay? Pirmahan na natin ng matigil na yung kaso mo. Naihi si Crispo. Anong sabi niya? Samahan pa kita. Mar, ganina ka pa pabalik-balik sa si Armani. Nervyos ka ba? Doon nanalo si Digong. Mga kababayan. Naalala ninyo si Binay? Nangunguna sa survey yan. Noong 2016. Baka nakalimutan ninyo. Pero nung inilabas ni Coco Pimentel at ni Trillanes ang katiwalian niya, naalala nyo yung ari-arian ni Binay na merong kahugis sa Europe na, alam nyo yung puzzle-puzzle na halaman? Kay doktor, ano ba yung asawa ni Binay? Di ba doktor yung asawa niya? Naalala nyo yung mga bahay niya at ari-arian sa may Cavite ba yun? Sa Batangas ba yun? Na napakaganda ng mga mansyon? Tapos merong mga halaman siya doon na ginaya ang hugis doon sa Europa. Tapos ang mamahal sa Batangas yun, di ba? Mga kababayan, yung rest house niya. Noong ibinulgar ito ni Trillanes at ni Coco Pimentel at iilan pa. Pati baboy may aircon. Nakita nyo yon mga kababayan? Yung 400 hectares? Kita nyo ari-arian ni Binay? Anong nangyari nung nabulgar ni Trillanes yon?
Pagdating 2016 nga. Kaya kayo mga DDS, huwag kayong umasa na number 1 si Sara sa ratings. Kasi kung ura-urada, magparali si Sara, hindi kaya abot sang milyon dyan sa EDSA. Si Binay number 1 niya noon. Noong lumabas itong issue ni Binay, na may rest house, may 400 hectares. Ito yun, mga kababayan. Kasi number 1 survey daw si Sara. Nangyari na kay Binay yan noon. 2016 si Binay number 1 sa survey. Natalo si Grispo. Si Binay number 1. Si Digong. Saan si Digong dati? Nangungulilat yan si Digong noon. Tatlong quarter. Bago mag-eleksyon. Nangungulilat si Digong noon. Ito, Binay. Rest house. Sa Batangas. Makita ninyo yung issue noon. Yan pagmasdan na sa aerial view. Ang lawak at ganda ng isa sa maituturing na pinakamalaking asyenda sa Batangas. Dami ng sagang Asyenda Binay. So wag na natin pala. Ayan Let's go. yung pareho sa Europe. Kahit na mula sa himpapawid, hindi makakaila ang karangyaan ng mga bahay at iba pang istruktura na nasa loob ng kontrobersyal na lupain sa Rosario, Batangas. May mansyon sa tapat ng Maze Garden. Hindi kayo ba sa mga napapanood sa mga pelikula tungkol sa mga royal family sa Europa? Sa kabilang dulo ay isa pang mansyon, bagamat bahagyang mas maliit kaysa sa unang bahay. May swimming pool naman ito sa likod. May pangalawang garden din sa bandang gilid. Kalapit ng Maze Garden ang mini island na puno ng maliliit na kubol. Bukod pa ito sa mga orchid garden na ayon kay dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado ay mismong pinangangasiwaan ni Dr. Elenita Binay. May dalawang man-made lagoon at may dalawang nakahiwalay na palaisdaan din. Kita ninyo? Kita ninyo yan? May mga palaisdaan, may pigiri, may aircon pa. Yung baboy yan, may aircon. Ayan, sabi ko sa inyo, si Binay, nanguna yan noon. Nanguna sa survey yan. 2016. Anong nangyari nung nilabas itong issue na ito? Lahat ng ating pag-uusapan dito, may mga ebidensya at patunayan. Kaya kayo mga DDS, huwag kayong magpakasigurado. Huwag kayong magpaka-kampante na si Sara number 1 sa survey ngayon ay manalo sa 2028 yan. Pagkatapos nito, yung mga nilabas ni Ramil Madriaga, pag yan inimbestigahan, kung mabagal ang ombudsman, kung mabagal ang NBI, paano kung mayroong mga private group ang mag-imbestiga at pupuntahan yung mga pinagsasabi ni Madriaga? Paano kung mayroong mga nag-check dyan na mga nanadahimik, diba? Na hindi nyo alam at biglang lumabas na lang ito sa social media na totoo lahat ang mga sinabi ni Madriaga. Mawawala ng trust rating si Sara niyan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Dati, hindi ombudsman ang naglabas. Politiko ang naglabas niyan. Kaya si Binay bumagsak. Kung naalala ninyo, kataas-taas. Kalakas-lakas ni Binay noon, putang ina. Mayors, congressmen, governors, local government, nakasuporta lahat kay Binay yan. Nung lumabas itong malahasyenda niyang napakalawak na mga mansyones, yung pigiri na di aircon, sa Rosario, Batangas. Anong nangyari? Nasaan si Binay? Ulilat. Bumagsak. Diba? Sinong naglabas nun? Sino ba yun? Roberto Bernardo. Pangalan nun? Yung naglabas nun? Kita nyo, mga kababayan? Hindi pababa sa 12 ang bahay ng mga baboy at manok. Ayon din kay Mercado, ay pawang air condition. Dalawang malalaking lupain na nakatoka sa mga manok pang sabong. Sa bawat isa ay may malaking bahay sa gitna. Meron pang view deck ang isa. May rancho pa para sa mga kabayo. Una lang sinabi ng kampo ni Binay na binenta na niya ang share sa piggery sa naturang farm. Sa panayam sa ANC, sinabi pa ni Cavite Governor John V. Cremulya, tagapagsalita ni Binay, na iba-ibang tao ang may-ari ng mga struktura na nasa loob ng Sunshap Agri-Business Estate. There's another person who owns those ginkgas, another person who owns the resources. Kita ninyo, mga kababayan? Binulgar ni Trillanes, ni Cayetano at ni Pimentel si Coco Pimentel ba or si Cayetano? Basta tatlo ata sila dyan or dalawa.
Nung nilabas ni Trillanes yan, ni Cayetano, at ni Pimentel, nga. Do you think yung sinasabi ni yung number 1 si Sara sa survey? Maniwala kayo sa akin. Number 1 pa yan ngayon kasi hindi pa masyadong nagising ang 32 minions. Yung 32 million wala na. 32 minions. Maniwala ako meron. Bakit ko sinabing minions? Yan yung ba. Di ba? Yung gumaganon. Yan yung mga minions. Yung mga katawan tao pero utak karton. Ganyan mga minions. May mga 32 minions pang naniniwala kasi. Pag yan iniimbestigahan at nakita lahat na totoo, koneksyon, pagdating kay Madriaga, pagdating sa ganito, hinatiran sa ganun, hinatiran sa ganyan, o ito may 1 billion hinati doon sa Katarungan Village sa Puntinlupa, ito may hinati doon sa parking lot ng Ombudsman, ayun, doon sa Comedy Bar sa Quezon City, ayun, doon sa sa Mandaluyong, hindi, doon sa may Mega Mall, sa Pasig, nako. At doon yung mga picture, paano ko kinuha yung shabu doon sa magnetic lifter, utos ni Man Scarpio, asawa ni Sara. Pag yan lahat lumalabas, sabi ko sa inyo, si Sara, parang si Binay lang din yan. Niwala kay sa akin. Number 1 pa yan ngayon. Kasi tulog pa kayo, kami gising na gising. Sinasabi nyo number 1 sa survey, tandaan ninyo si Binay, ganyan din. May Binay 2.0 babae version si Sara. Niwala kayo sa akin mga kababayan. May bank account pa. Ito pa, isa pa yung bank account. Sabi ni Sara, tinanong daw niya ang bangko, paano daw nangyari na nandoon, baka daw non-existing. Saan ka nakakita, mag-apply ka ng bank account sa bangko, tapos naka-registered, tapos non-existing? Ano yun? Tanga-tanga ba yung mga taga-bangko nun? Mag-a-apply ka ng bank account, tapos hindi ikaw ang pumunta, tapos pangalan ni Sara ang ilagay mo. Do you think papayagan ka ng bangko? Ako nga mismo nahihirapan ako kasi hanapan ka pa 2 ID o di kaya birth certificate. Di ba? Saan ka nakakita? Bank account ni Sara, bank account ni Digong, tapos sasabihin ng bangko non-existent. Ano yun yung bangko? Gumagawa sila ng bank account ni Sara at ni Digong? So, imposible naman na hindi ipablock ni Sara lahat yun. Walang tanga na taga-bangko na gumawa ng bank account na nakapangalan kay Sara tapos hindi niya mukha ang nandun. Tigil-tigilan nyo ako, ginagawa niyong bobo. Ginagawang bobo ni Sara. Ito, mga kababayan, bank account, Sara, umamin. Walang bank account na, Diyos ko. Sa bank account, actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, kasi 2016 na nilabas, oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila, isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Pero talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, ano daw? Merong mga account na hindi alam ng bangko, hindi niya rin alam. So, sinong mga taga-bangko yan pagsasampalin ko? Sino kang putang ina mo kang bank teller ka, nagagawa ka ng account ni Sara, tapos ginawa mong account niya na hindi mo alam? Sige nga, ang bangko magsasayang ng memory card. Ang bangko gagawa ng bank account ni Sara nang hindi nila alam? Ano yun, nag-system breach sila? So, paano pa pag i-try ko kayang subukang tanungin sa BPI. BPI, gumagawa daw kayo ng account nang hindi alam ng tao at hindi nyo alam? Masisira ang BPI niyan. BPI ng Dunya Vargas Pasig branch. Yan ang inisyo ni Trillanes Taga BPI. Masisira kayo niyan sa sinabi ni Sara. Gumawa kayo ng bank account nang hindi niya alam at hindi nyo alam? Putang ina, ba't mag-BPI pa kayo? Lumipat na kayo ng bangko kung ganon. Tanga-tanga. Kawawa ang pera nyo dyan. BPI, pakisagot niyan. tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na... Non-existent? So,
Putang ina. Meron akong accounting nung, even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Oo, actually, yung listahan ng bank, Kita nyo yan? Saan ka sinong bank teller dyan? Sinong bank manager dyan? Gagawa ka ng account ni Sarah, tapos ilalagay mo doon sa record. Merong pangalan, tapos non-existing. Sinong tanga? Buti hindi natanggal yung manager ng bangko na yan. Sinong bangko gagawa ng... Ako, si Kent, gagawaan ng bank account, tapos wala ako doon, hindi ako pumirma. Tapos gagawaan mo ng ganun? Walang ganung bangko. Mga kababayan, ang bangko yan ang pinaka-secured. Sa lahat, mas secured pa sa passport yan. Gagawaan ka ng account nang hindi mo alam, pwede mong idemanda yung bangko. Grabe ka sinungaling. Di daw alam ng bangko at hindi niya rin alam kung bakit nandoon, may record, may pangalan. Diba? Diyos ko naman. Ang bangko kasi, hindi siya calculator. Na, pipindot ka lang 1 plus 1, 1 plus 2, 2 plus 2, 3 plus 3. Ang bangko, once na maglagay ka dyan, kailangan nandun physical appearance mo, pirma mo, ID mo, 2 valid ID, birth certificate. Oo. Diyos ko naman. Diba, kita ko sa inyo mga kababayan, yung sinasabi ninyo, number 1 survey, dito pa lang, lagapak na si Sarah. Wala lang, sabi ko sa inyo, ang tanong, hindi ba siya makukulong? Kasi ang sabi ni Amy, 2027, ikukulong si Sarah. Sangkatirba pa, ang kaso ni Sarah, merong sa COA, merong sa confidential fund, sa DepEd. So, wala talagang lusutan kung may anomalya man. Yan ang sabi ni Amy. Sangkatirba pa, ang kaso ni Inday Sara, merong sa COA, meron pang sa DepEd, meron pang confidential fund, alam po natin na meron pong state impeachment. So, wala talagang lusutan kung may anomalya man. Diba? Yan sabi ni Amy. Narinig ko yan. COA, sa DepEd, di ba nagkangiwi-ngiwi si Amy doon? Amy. Ito tad-tad. Kaso, si Sarah. Pakinggan ninyo, tama yung... Ang katotohanan Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila. Maraming kaso kay nakapila. VP Sara, no? Si VP Sara, Ang dami-dami niyang kaso. Ang dami-dami niyang kaso. At hindi natin masasabi Nasasabi ng... kumbaga walang accountability. Walang Marami pa rin accountability. pananagutan. Marami pa rin Kasi pananagutan. ang dami pa rin kaso. Kaso? Nakita naman ninyo sa Sa COA. sa katutak pa ang kaso sa COA. Disallowance regarding the confidential Sa funds, fund. nakatenga pa rin yan on Yun appeal yan. before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds. Tapos may COA proceeding sa 2023 confidential fund. Tapos gaganon yung mata niya, no? Kumbaga, kung may anomalya yan, walang lusutan. Alam naman natin, gaganon yan, no? Alam naman natin, alam natin, meron pang, sa katirba pa yung kaso niya, gumaganon yung mata niyan eh. Diba? Kumbaga, walang lusutan. Kung may anomalya man, kumbaga, gumaganon yung mata niya, mga kababayan. About OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. So, kumbaga, hindi makakaligtas kung may anomalya man. Gumaganon yung mata niya habang humingiwi. Kumbaga, hindi makakaligtas kung may anomalya man. Diba? Diyos ko. Kitang-kita ko nga, ayan na. Kumbaga, makakaligtas kung may anomalya man. Diba? Anong sabi niya? Kumbaga, hindi makakaligtas kung may anomalya man. Kita niya, alam ko yan.
Kumbaga, hindi makakaligtas kung may anomalya man. Buti nga, hindi ako nagpa-ganon eh. Di ba? Yung paitim dito. Alam naman natin, siyang katerba pa yung kaso ni Sarah. Kumbaga, hindi makakaligtas kung may anomalya man. Di ba? Kangiwi-ngiwi, no? Ay, nako. So, yun po yun, ha, mga kababayan.